Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong basahin po ang isang talata sa Genesis chapter 3 verse number 21. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. So ngayon, napakabuti po ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat tayo po mga tao, talagang tinitiis po niya. Grabe po yung kanyang pagtitiis sa atin. Sabi po sa Romans chapter 2 verse number 4, o hinahama ko ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So makikita natin, di ba? Ang dami natin pagkukulang, ang dami nating pagkakamali, ang dami nating mga bagay na hindi nagagawa, pero nandun pa rin ang Panginoon. Napakabuti pa rin po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Nandun pa rin ang kanyang provision, nandun pa rin ang kanyang pag-iingat, nandun pa rin ang kanyang pagmamahal sa atin. At sabi dun sa Romans chapter 2 verse number 4, na yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagtitiis, ito po ay isang bagay na sinabi niya po na baka po ang tao dito ay magbalik loob sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So dito po makikita po natin dito sa ating teksto na binasa in Genesis chapter 3, yung pong fall of man, yung sila po ay nag-disobey. Nakita po natin dyan, nung sila po ay nag-disobey, sila po ay binigyan ng Diyos ng mga punishment, sila po ay binigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi po nagustuhan ng tao. Pero sa bandang huli, ay nakita ng Panginoon yung kanyang nilalang, at ang Diyos pa rin po ay naging mabuti, at sila po ay dinamitan ng kasuotang balat, at sila ay dinamitan ng ating Panginoon. So ano po makikita po natin dito mga kapatid? Yung kanyang kabutihan, yung kanyang goodness. Ano ba yung what God bring us, His goodness and His faithfulness sa ating mga nilalang ng Panginoon. So sabi po dun sa Ecclesiastes chapter 9 verse number 11, isang talata po, nais ko pong basahin po sa inyo. Ang sabi dyan sa Ecclesiastes chapter 9 verse number 11, I return and saw under the sun that race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither ye bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. So, sabi po dyan mga kapatid na ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. So, makikita po natin dito mga kapatid na ang Diyos, kahit po tayo ay nagkasala, kahit po tayo ay nagkakamali, ang dala po ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan sa atin, sabi po dyan sa ating binasa, but time and chance to them all. Sabi po dyan, and His goodness and His faithfulness bring us to give time and chance. So, binigyan po tayo ng Diyos ng panahon at pagkakataon. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Alam niyo po, huwag natin sayangin ang pagkakataon ito. Huwag natin sayangin ang oras at pagkakataon na binibigay po sa atin ng Panginoon. Sapagkat na, I remember in the book of Jonas, sabi po dun sa chapter 2, at sa ikalawang pagkakataon, si Jonas po ay muling kinausap ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dahil yung pagkakataong yun ay naging isang malaking pagpapahalaga po sa buhay ni Jonas. But this time, nung sila ay dinamitan, so sila po ay binigyan ng Diyos ng panahon at pagkakataon. Pangalawa po, hindi lamang po
His goodness and His faithfulness bring us to give time and chance, but also in verse number 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao ay naging parang isa sa atin, at sabi diyan, nakakakilala ng mabuti at ng masama. So sabi po dyan sa verse number 2, hindi lamang po His goodness to give time and chance, but also His goodness to give time and change. So sabi dito, nakita na nila yung pagkakamali nila. Nalaman na nila yung pagkakasala nila. Nalaman nila na sila ay hubad. Nakita nila at naunawa nila ang tama at mali. Maging tayo man mga Kristiyano, tayong mga tao, alam na natin ang tama at mali. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng panahon para magbago. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ng pagbabago. Napakahalaga po mga kapatid na pag ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon magbago, ay magbago po tayo. Sapagkat ito ay binibigay minsan pa sa bawat isa po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon dahil nung sila ay nakakilala ng tama, nung sila ay nakakilala na nalaman nila ang mabuti at masama, sabi ng Panginoon, baka ngayon iulat na ang kanyang mga kamay at pumitas na naman. Ibig sabihin lang po na ang Panginoon ang nais niya na kung nalaman mo na ang tama at nalaman mo na ang mali, this is the time to change. Kaya ako naniniwala kung may banal na espiritu tayo, mga kapatid, hindi lamang tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kung may banal na espiritu ka, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para magbago. At panghuli, mga kapatid, dito po sa verse number 21 once again, at ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Can you imagine yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, na tayo mga kasalanan, tayo mga nagkakamali, ay patuloy niyang iniingatan, patuloy niyang binibigyan ng pagkakataon na magbago, binibigyan ng pagkakataon sa maraming bagay. At sa pangatlo, ang kanyang kabutihan, isa po sa dulot sa atin ay hindi lamang po ang pagbabago, kundi ito yung pagkakataon din naman na ang Panginoong Jesucristo ay ating paglikuran. Salamat po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po, pagpalain niyo po ang inyong banal na salita. Ito po yung aking dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.